Hanggang ngayon po ay mainit pa ring pinag-uusapan kung kailan ba talaga uumpisahan ang impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Hindi natin hinuhusgahan agad ang ating pangalawang Pangulo, lalo't hindi pa naman nauumpisahan ang kanyang trial. Ngunit ipinapakita dito na hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang iyong katungkulan o office at ang iyong dapat maging ugali o behavior dito. Hindi mo po pwedeng sabihin na dahil ako ay Vice President ay gagawin ko ang gusto kong gawin o sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Hindi po pwede ang ganon. Yun bagang parang hindi mo iniisip ang pwedeng maging bunga o kahihinatnan nito. Marahil lalo na sa isang bansa na iyong pinamumunuan, hindi po pwede ang ganon. At mahalaga na makita natin ito sa iglesia, lalo pa sa isang ministro ng Ebanghelyo. Ang ministro ng Ebanghelyo ay dapat may tamang pagtingin sa mga bagay-bagay. Hindi niya po pwedeng sabihin na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos at tapos na. Yun bagang wala siyang pagsasaalang-alang sa iba. Mali ang ganyang kaisipan, lalo na sa isang ministro ng Ebanghelyo. At yan ang ating tutunghayan sa ating bagong seryeng ito. Pero gusto ko lang po munang linawin na ang ating bagong seryeng ito ay hindi inihanda dahil nasa proseso tayo ng pagkilala sa mga bagong elder ng ating iglesia ngayon. Hindi po. Lalo't isa ako o kabilang ako dito. Ito po ay nagkataon lamang. Medyo may kwento pero hindi ko na ikukwento. Kaya sana po ay huwag niyong isipin na inihanda ang seryeng ito para sa pansariling interes, lalo pa sa ating unang mensahe ngayon na may kinalaman sa suporta sa isang ministro o manggagawa. Gusto ko rin pong linawin na bagaman pangunahin sa ministro ng Ebanghelyo ang seryeng ito, ngunit ako'y naniniwala at ako'y kumbinsido na ito ay para sa atin ding lahat. Kaya ang simple kong panalangin, sana ay pagpalain ng Panginoon ang ating bagong seryeng ito sa buwan na to at sa ating niyang pag-uumpisa. Samahan niyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Apostol Pablo, Kabanata 9. Tutunghayan natin ang mula talatang 1 hanggang talatang 14. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, mula talatang 1 hanggang 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ako'y malaya? Hindi ba ako'y isang apostol? Hindi ba nakita ko si Jesus na Panginoon natin? Hindi ba kayo'y bunga ng paggawa ko sa Panginoon? Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ay gayon ako, sapagkat kayo ang tatak ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Sipas? O akalamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin
sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa, at ang gumigiik ay gumiik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba naming anihin ang inyong mga bagay na material? Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Talatang 14, gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Muli ito ibahagi ng tinatawag na ikalawang now concerning ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat dito sa mga Korinto. At iyan ay may kinalaman sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kabanata 8, talatang 1. At kung maalala nyo lamang, dito ay dinidil ni Pablo ang mga kapatid na tinatawag na mga strong. Ito yung mga kapatid na ipinipilit ang kanilang karapatan. Sinasabi nila na bakit susupilin ang aking karapatan? Ano yung karapatan na yon? Na kumain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Pinipilit nila na sila malaya. Dito hindi naman talaga sinusupil ni Pablo ang kanilang karapatan. Kaya lamang dapat ay may pagsasaalang-alang iyon. Sa mahina, sa weak, walang problema kung ikaw ay strong. Pero isaalang-alang mo yung mahinang kapatid. Yan ang realidad sa iglesia, may mahina. Hindi po pwedeng ipipilit mo yung iyong karapatan na walang pagsasaalang-alang sa isang kapatid na mahina, lalo pa kung ito ay sa kanyang ikasisira o ikapapahamak. Hindi po pwede ang ganon. Yun ay walang pagsasaalang-alang. At dito ipinakita ni Pablo na ganito rin ang kanyang tinatayuan. Ganito rin ang kanyang prinsipyo. Ipinakita niya dito na siya ay malaya. Ang sabi niya, hindi ba ako'y malaya? Hindi ba ako'y apostol? Pero inisintabi niya yon. Ganyan yung resolve ni Pablo sa kanyang ministeryo. Pero hindi ibig sabihin nito na binabaliwala ni Pablo ang kanyang karapatan. Hindi. Katunayan, ipinakita ito ni Pablo dito. Ina-assert ni Pablo ang kanyang karapatan dito. Talatang 3 hanggang 6, ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba akong karapatan o wala ba kaming karapatan na kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa? Gaya ng mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Sipas. O ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Hindi iniisintabi ni Pablo ang kanyang karapatan. Ina-assert pa nga niya. So dyan mapapansin nyo na malinaw na may karapatan si Pablo. Bagaman hindi ito ang pangunahin sa kanya, pero hindi niya pinapahalagahan ang kanyang karapatan na ito. Hindi. At ang tinutukoy dyan ni Pablo ay patungkol sa suporta na dapat ay iukol, ibigay sa kanya ng mga taga-Korinto. Maalala nyo na hindi kinikilala ng mga taga-Korinto ang kanyang pagiging apostol. At dahil hindi kinikilala ng mga taga-Korinto ang kanyang pagiging apostol, ayaw siyang suportahan ng mga ito. Pero walang basihan ang hindi nila pagkilala sa pagiging apostol ni Pablo. Katunayan na ipinakita dito na sila ang tatak. Pinakita ni Pablo yung mga kwalifikasyon ng kanyang pagiging apostol. Nakarating nga siya sa third heaven, 2 Corinthians. Kung siya hindi kinikilalang apostol ng iba, sabi ni Pablo, sa inyo man lamang, sapagkat kayo ang tatak ng aking pagiging apostol, at dahil doon dapat ninyo akong suportahan.
Kaya ito yung mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan sa pag-uumpisa ng seryeng ito. Bilang tinawag na ministro ng Ebanghelyo, ang iglesia ay dapat handa na sumuporta dito. Bilang tinawag na ministro ng Ebanghelyo, ang iglesia ay dapat handa na sumuporta dito. Ang kabaligtunaan ng mga taga-Korinto, sila'y handang magsuporta sa ibang mga apostol, hindi binanggit ang mga pangalan. Pero kay Pablo, hindi. Yun niya ay dahil ayaw kilalanin ang pagiging apostol ni Pablo. Totoo na hindi siya kasama sa unang 12 apostol. Pero siya man ay apostol at hindi yun may itatanggi ng mga taga-Korinto. Katunayan na sinasabi ni Pablo, kung ang iba daw ay may karapatan sa bagay na ito, lalo daw sila. Kung kinikilala nyo na may karapatan ng ibang mga apostol na to, lalo na ako, lalo na kami ni Bernabe. Higit kaming may karapatan sa kanila. Kaya nga lamang ay hindi ginamit ni Pablo ang kanilang karapatan, sa halip ay tiniis ang lahat. At yun daw ay para hindi mahadlangan ng Ebanghelyo. Grabing resolve ni Pablo sa kanyang ministeryo. Pero bakit dapat handa ang isang iglesia na sumuporta sa isang ministro ng Ebanghelyo? 2 bagay. Una, ito ay karapatan ng ministro. Ito ay karapatan ng ministro. At pangalawang bagay, ito ay tungkulin ng iglesia. Ito ay tungkulin ng iglesia. Unang bagay na mahalagang makita natin, bilang isang iglesia, kung bakit dapat tayong handa na sumuporta sa isang ministro ng Ebanghelyo, sapagkat ito ay karapatan ng ministro o manggagawa. Dito si Pablo ay nagbigay ng 3 halimbawa o 3 uri ng trabaho sa lipunan para ipakita ang karapatan ng isang ministro ng Ebanghelyo. Una, ginamit niyang halimbawa ang isang kawal. Ipinakita dito na ang isang kawal ay hindi naman gumagasto sa kanyang sarili. Ito ay mula sa pagtutustos ng marahil isang pamahalaan o gobyerno na kanyang pinaglilingkuran, at kahit sa ating panahon ngayon ay makaka-relate tayo dyan. Sila'y provided ng government. Pangalawa, ginamit niya dito ang isang nagtatanim ng ubas na malamang-lamang ay isang may-ari ng ubasan. Hindi lang upahan. Ipinakita dito na siya'y umaasa bilang isang may-ari ng ubasan. Umaasa siya sa bunga ng kanyang itinanim. At pangatlo at panghuli, ginamit niyang halimbawa dito ang isang nag-aalaga ng kawan. Ipinakita dito na ang isang nag-aalaga ng kawan ay umaasa sa gatas ng kanyang inaalagaan. So, dyan mapapansin nyo na masasabi natin na sapat ang mga halimbawang ito para ipakita ni Pablo ang karapatan ng isang ministro, ng isang manggagawa. Pero nalalaman ni Pablo na merong papalag. Merong mga ngatwiran dito. Naiintindihan ni Pablo na pwedeng sabihin ng mga taga-Korinto, masyadong panglipunan, masyadong pantao, masyadong panlupa ang iyong pamantayan. Alam ni Pablo yun. Ganyan ang mga taga-Korinto. Maraming justification. Kaya dito, ginamit ni Pablo ang kautusan. Ipinakita dito ng patungkol sa kautusan ng isa daw gumigiik na baka ay hindi dapat busalan. Mula sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. Ginamit ni Pablo ang kautusan para sabihin,
Kasi naiintindihan ng mga tiga-Korinto ang patungkol sa kautusan. Kung sa mga halimbawang binigay niya, sila ay mangangatwiran, marahil pagdating sa kautusan, wala na silang masasabi. Ngayon, ang sinasabi dito ni Pablo, ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Huwag mo raw lalagyan ng busal ang bibig ng baka habang siya'y gumigi. Kung halimbawa ay mais, hayaan mo siyang kumain. Pero sa baka ba nagmamalasakit ang Diyos? Hindi. Hindi gusto sabihin dito ni Pablo na hindi nagmamalasakit ang Diyos sa hayop. Hindi. Katunayan, sinabi na nga sa kautusan na wag mo raw lalagyan ng busal ang bibig ng baka. Habang siya'y gumigi, gustong ipakita diyan ang hustisya ng Diyos. Na siya man ay nagmamalasakit sa isang hayop, pinapakain ng mga ibon sa himpapawid. Ang isang maya ay hindi bumabagsak sa lupa nang hindi niya pinapahintulutan. Nagmamalasakit ang Diyos sa hayop. Isipin nyo kung ang Diyos ay nagmamalasakit kahit pa sa isang hayop, kahit pa sa isang ibon, kahit pa sa isang baka. Hindi ba lalo sa atin? At ang sinasabi dito ni Pablo, ganito ang Diyos. Ang sabi niya sa talatang 10, hindi ba siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin, sapagkat ang nag-aararo ay dapat nag-aararo na may pag-asa, at ang gumigi ay gumigik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Ano simpleng itinuturo sa atin dito? Bilang may karapatan, ang ministro ng Ebanghelyo ay umaasa sa bunga ng kanyang pinagpagalan. Umaasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Bagaman nga makikita natin kay Pablo na hindi ito ang pipigil sa kanya, hindi ang suporta ang pipigil sa kanya para sa pangangaral ng Ebanghelyo, pero hindi ibig sabihin noon na okay lang siya na hindi suportahan ng mga taga-Korinto. Hindi. Katunayan, itinutuwid ni Pablo ang mali o likong kaisipan ng mga taga-Korinto. At mahalaga ito sa isang iglesia. Hindi natin sinasabi dito na dapat ang isang ministro ng Ebanghelyo ay pinapatakbo ng suporta sa kanyang ministeryo. Hindi. Hindi dapat mangyari na ang isang ministro ng Ebanghelyo ay kaya lang nagpapatuloy sa ministeryo, sa pangangaral ay dahil sa suporta. Huwag nawang mangyari. Mali ang kanyang kaisipan. Totoo na ang Diyos ang nagtutustos at magtutustos ng kanyang gawain. Pero wag nating isipin na hindi tayo instrumento doon. Patunayan, ang iglesia ay instrumento ng pagsulong ng Ebanghelyo. Marahil sasang-ayunin niyo ako dyan. Pero pansinin niyo ang sabi ni Juan sa kanyang ikatlong sulat, sa talatang 5 hanggang 8, minamahal, mapatungkol kay Gayo. Ginagawa mo ang tapat na gawa tuwing gagawa ka ng paglilingkod sa mga kapatid at gayon din sa mga taga-ibang bayan. Sila'y nagpatotoo sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. Sapagkat humayo sila alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil. Kaya't nararapat nating tustusan ng gayong mga tao upang tayo maging mga kamanggagawa sa katotohanan. Bagaman ito'y pumapatungkol sa isang individual kay Gayo, personal letter ni John kay Gaius, pero pwede rin natin itong i-apply sa iglesia. At ganyan natin makita ang ating mga sarili bilang isang iglesia. Tayo instrumento.
Tayo'y kasangkapan. Tayo'y kamanggagawa ng ebanghelyo. Ngayon, kung tayo ay instrumento, kinikilala mo ang iyong sarili na kasangkapan, dapat handa kang paggamit. Ang Panginoong Jesucristo man ay sinuportahan ang kanyang mga tagasunod doon sa kanyang misyon. Partikular ng ilang mga kababaihan na sumusunod sa kanya noon. So mapapansin niyo ang role ng iglesia pagdating sa pagsulong ng ebanghelyo. Marahil hindi ka mangangaral. Marahil wala ka sa opisina. Marahil isa kang ordinaryong miyembro ng iglesia. Pero mahalagang makita mo na ikaw ay kasangkapan, ikay bahagi. At kung minsan ito ang hindi naintindihan ng iglesia. At marahil ang mas nakakalungkot pa ay kung ang isang iglesia ay siya pang hadlang para hindi sumulong ang ebanghelyo, ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. Yun ang worst. Tayo ay nasa panahon na ang mga tao ay laging magpipilit ng kanyang karapatan. Mga self-entitled. Sasabihin niya ay, ibigay mo sa akin ito. Kung isang mamamayan, ibigay dapat sa akin ito ng gobyerno. Karapatan ko to. Alam niyo, mali ang ganyang kaisipan na lagi nilang pinipilit ang karapatan, pero gusto ko rin sabihin na mali rin na hindi natin kilalanin ang karapatan ng isang tao. Kaya nga, maging sa ating bansa, bakit may Commission on Human Rights? Para protektahan ang karapatan ng isang tao. Ay isipin nyo kung sa isang iglesia, hindi nagpapairal, hindi kumikilala ng karapatan ng isang tao. Parang mas malala pa tayo sa isang lipunan. Huwag naman sanang mangyari. Ang aking hamon ay bilang instrumento o kamanggagawa ng ebanghelyo, huwag mong ipagkait ang karapatan ng isang manggagawa na suportahan ito. Alam nyo, hindi sinabi o sinitas ni Pablo ang Deuteronomy chapter 25 verse 4 na huwag mong lagyan ng busal ang bibig ng isang baka habang siya'y gumigiik. Hindi niya ginamit yan para sa pansariling interes. Hindi. Sinabi niya ito para ipakita sa mga taga-Korinto na ito ang pamantayan ng Diyos. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung tayo ay isang iglesia na nangahawakan sa salita ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, yan ang pamantayan mo sa iyong buhay. Bilang isang mananampalataya, bilang isang iglesia, wala kang ibang pamantayan kundi ang pamantayan ng Diyos. Dapat ganito ang ating ginagawa. Hindi natin maitatanggi na merong mga mangangaral o mga pastor na ginagamit ang pulpito para sa pansariling interes. Marahil ang panay pangangaral ay panay pera, panay suporta. Mali ang ganon at hindi ganyan si Pablo. Makakita natin sa ating susunod na mensahe kung gaano kahalaga para kay Pablo ang mangaral kaysa suportahan. At sana ay ganito ang makita ng GBC bilang isang iglesia. Sana makita nyo ng inyong mga mangangaral o pastor ay hindi para sa suporta. Hindi para sa pansariling interes. Alam nyo, si William Carey,
hindi niya kinailangan ng suporta, especially suporta from Andrew Fuller, para sa kanyang pansariling interes. Para sa kanyang karapatan. Marahil, magmimisyon ako, suportahan niyo ako. Tama yun, pero humingi o kinailangan ni William Carey ang suporta para sa pagsulong ng Ebanghelyo. At sana ganun natin tingnan. Kung kayo man ay nagsusuporta sa isang ministro ng Ebanghelyo. Balit pangalawang bagay na makita natin bakit handa na suporta ng isang iglesia ang isang ministro ng Ebanghelyo. Ito ay dahil tungkulin ng iglesia. Ang sabi ni Pablo, kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? So dyan mapapansin nyo ang tungkulin ng iglesia. Gustong ipakita dyan na marapat lamang na gampanan nila ang tungkulin o bahagi na meron sila. So ang tumatanggap ng mga bagay na espiritual ay dapat magbalik ng mga bagay na material. Alam niyo, gusto ipakita dito ni Pablo ang kahigtan ng mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na material. At ito ang nais kong makita ng bawat isa sa atin, lalo pa sa inyo na mga hindi pa mga mananampalataya, sa inyo na wala pang Hesukristo sa inyong buhay. Ang tanong ko sa inyo ay, anong mas pinapahalagahan mo sa iyong buhay? Ang mga bagay ba na espiritual o mga bagay na material? Ang problema ng mga taga-Korinto, maayos ang estado ng kanilang buhay, pero meron silang problema sa kanilang espiritualidad. Yan ang Korinto. Marahil gifted church or magandang estado, marahil mga may kaya, walang problema doon, pero may problema sa spirituality. At sana ay ganito ang makita nyo sa inyong buhay. Lalo na sa inyo na wala pang Hesukristo. Sana ay mas mahalaga sa inyo ang iyong katatayuan kay Kristo kaysa katatayuan dito sa mundo. Marahil kung ikaw ay isang estudyante, walang masama na mag-aaral ka ng mabuti, maging excellent, isang araw maging professional, may mataas na naabot, marahil iniisip mo na kasi gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng maging mayaman. Marahil walang masama sa lahat ng yon. Pero yung katatayuan mo sa mundong ito ay hindi mo may ihaharap sa Diyos. Ang pinakamahalagang katatayuan ay yung katatayuan na meron ka kay Kristo. At sana ito yung mas pahalagahan nyo. At ito ang gustong sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasabi niya na kung kami nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan pa sa inyo na anihin ang inyong mga bagay na material. Gustong sabihin dito ni Pablo na hindi. At ganito natin makita ang ginagawa natin pagsuporta para sa isang ministro ng Ebanghelyo. Huwag niyong isipin na ito ay kalabisan. Alam niyo, totoo muli na mayroong mga ngaral o pastor na hindi karapat-dapat tumanggap ng anumang halaga sa kanilang ministeryo. Yun ay dahil hindi sila nakakapagbahagi ng mga espiritual na bagay sa iglesia. Marahil may mga ngaral na
Mas mabuti pa sa kanila ang magpatawa. Marahil may mga mangangaral na mas pinipili na matapos ang kanyang pangangaral ay ang matatandaan ng mga miyembro ay yung joke ng pastor, ng mangangaral. Kaya ito ay maganda rin paalala sa isang mangangaral o pastor na siguruhin niya na siya'y nakapagbabahagi ng mga bagay na espiritual sa iglesia. Sapagkat kung hindi, wala siyang karapatan. Wala siyang dahilan na umasa ng mga bagay na material sa iglesia. Pero muli, para sa iglesia, kung ang isang manggagawa ay nakapagbabahagi sa inyo ng mga bagay na espiritual, marapat lamang na gantihan nyo ito ng mga bagay na material. Ang sabi nila, ang buhay daw ay give and take. At totoo yun, mga kapatid. Hindi po pwedeng bigay ka lang ng bigay. Hindi rin po pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Kaya mali yung isang parang ministry na kamakailangan ko lang narinig na, kung di ako nagkakamali, ay tinawag o tinatawag na Dorian Principle, na ang sinasabi nila ay tinanggap mo ng libre, ibigay mo ng libre. Quoting from Matthew chapter 10 ng sined ng Panginoon ng mga alagad, mga apostol, chapter 10 verse 8 na tinanggap nyo ng libre, ibigay nyo ng libre. At yun ang kanilang isang talatang ginagamit. Ibig sabihin, siguro kung ikaw isang pastor, tumanggap ka ng libre, isang mangangaral. Mangaral ka, wag kang tumanggap ng anuman. Ganun kasimple ang gusto nilang sabihin. Pero kahit sila, mali ang gamit dahil sa talatang 10, chapter 10, verse 10. Bakit verse 9, hindi pinagdala ng mga supot, talagyan ng salapi, etc. Dahil yun daw manggagawa, may karapatan na kumain mula doon sa pinagministeryuhan. Kaya ang hamon ko ay, bilang tumatanggap ng mga bagay na espiritual, napakasimple, matuto kang magbalik ng mga bagay na material. Ang sabi ni Pablo, talatang 13 hanggang 14, muli, hindi ba ninyo naalalaman ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Tinatanong niya, hindi nyo ba naalalaman yon? Gusto sabihin ni Pablo, alam nyo yon. Nagpatuloy si Pablo sa talatang 14, gayon din naman. Ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumain ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Napakasimple ng prinsipyong ipinapakita dyan. Mga kapatid, kung ang isang ministro ng Ebanghelyo ay nagiging pagpapala sa iglesia, yun ay dahil pinagpapala siya nito. Yun ay dahil pinagpapala siya ng iglesia. Subukan niyo wag suportahan ng isang ministro ng Ebanghelyo. Sa tingin niyo kaya ay magiging pagpapala siya sa iglesia? Kung ang isang ministro ng Ebanghelyo ay nakapagpapakain sa iglesia, yun ay dahil pinapakain siya nito. Yun ay dahil pinapakain siya ng iglesia. So dyan, mapapansin nyo ang napakabalansing prinsipyo para sa pagsulong ng Ebanghelyo. Alam niyo, kung si William Carey ay hindi sinuportahan, especially ni Andrew Fuller, masasabi ba natin na nagkaroon ng misyon sa India? Masasabi ba natin na may mga naligtas sa India? Marahil sasabi natin na wala.
Anong sabi ni William Carey? I will plunge the depth and you will hold the rope. Lulusong ako sa kalaliman at hahawakan mo ang lubid. Mga kapatid, mahirap lumusong sa kalaliman nang walang hahawak ng lubid. Sana ganito ang maging prinsipyo natin sa iglesia. Ang Grace Baptist Church of Los Baños. Bilang tugon, aawitin natin ang isang himno na pinamagatang ialay sa Panginoon, give of your best to the Master. Ang sabi sa huling verse, Panginoon ay alayan yung pinakamainam para sa yung katubusan, luwalhati niya'y iniwan. Hinandog niyang kanyang buhay para ikay iligtas. Ang papuri mo'y ialay, buong puso mo't lakas. Marahil bilang sukli sa ginawa sa atin ng Panginoon, ay ito naman yung panawagan sa atin na ialay natin ang marahil pinakamainam na meron tayo para sa ating Master, ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang tugon, awitin natin, ialay sa Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyaya, mahabaging Ama, nagpapasalamat kami muli sa pagkakataon na kami ay makarinig at magsalo-salo sa iyong salita. Salamat sa resolve ni Pablo sa kanyang ministeryo na hindi pipigil sa kanya ang kawalan ng suporta mula sa iglesia ng Corinto. At nawa nga ay tulungan niyo kami, lalo na ang iyong mga mangangaral, na hindi mapigilan ang hangarin na ipangaral ang Ebanghelyo sa kabila marahil ng mga kahirapan, pagtitiis. Ngunit salamat o Diyos sapagkat kami ay papaalalahanan na hindi ibig sabihin nito na baliwalain namin ang nararapat para sa isang mangangaral ng Ebanghelyo. Tulungan niyo ang iyong iglesia sa mga bagay na ito, Panginoon. Alam namin na ito ay isang mabigat na tungkulin sa iglesia. Dahil kung minsan ay kami pa ang nagiging kabigatan at dahilan para hindi sumulong ang Ebanghelyo. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga bagay na ito at nagpapasalamat kami sapagkat meron kami salita niyo na patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagtutuwid ng aming mga maling kaisipan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At nawa ang iyong iglesia, ang Grace Baptist Church, dito sa lugar na to ay tunay na gamitin niyo, masumpungan niyo na handa na sumuporta para sa pagsulong ng iyong Ebanghelyo. Salamat o Diyos sa paalala ng iyong salita. Naway ikaw ang aming tunay na napuri sa mga oras na to at hayaan nyo na aming taas sa inyo ang mga kasama namin ngayon, mga bisita, mga mahal sa buhay na makita nila na ang kahigtan ng mga bagay na espiritual kaysa sa mga bagay na material. Naway pahalagahan nila ang kanilang katatayuan kay Hesukristo. Kaya ikaw din ang kumilos at mahabag sa mga kaluluwang ito. Aming Ama, pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.